Hi guys! This is Kusina ni Tikyan. For today's video ay magluluto tayo ng ginisang kangkong with tokwa at may oyster sauce. Ito na nga po't nagpainit na ako ng mantika. Painitin natin siya. Ngayon po ilalagay na natin yung ating tokwa para po siya ay maprito. Spread lang po natin yung ating tokwa para maluto po sila. So guys, ayan, medyo matagal akong di nakapag-vlog dahil alam niyo na, busy tayo sa mga gawaing bahay. So ayan na nga guys, ini-spread ko lang yung mga ibang tokwa. So ayan na guys, pangaraan ng ilang minuto ay nabaliktad ko na yung tokwa at yan na nga, naluluto na siya at atin na siyang hahanguin. Ilalagay natin siya sa isang lalagyan guys para maluto na natin yung ating kangkong. So, ayan, lagay lang natin siya sa isang lalagyan. So, ayan na, nalipat na natin yung ating tokwa. Ilalagay naman natin yung ating sibuyas at bawang. Struggle is real, mga kakusina, dahil isang kamay lang yung hawak natin, kaya ganyan yung nangyari sa ating bawang. So, mabit-sabit siya. So, ayan, natapos nating igisa ng maayos ang ating sibuyas at bawang. Ngayon naman ay ihahalo na natin yung ating kangkong. Parang naisipan ko lang talaga magluto nito guys kasi nga sobrang mahal ng bilihin, nai-stress na ako kung ano pa bang ulam ang iluluto ko na makakasapat sa ating budget. So ito nga yung naisipan ko, magluto ako ng kangkong, lagyan ko lang ng tokwa at saka oyster sauce. So sa pagluluto ko tong guys, nagastos ko lang dito ay nasa 50 pesos. Ayan. 50 pesos lang yan guys. Kasi yung ating kangkong, 12 ang tali, 24. Tapos yung ating tokwa, 6. So, tatlo siya. So, kayo na magkwenta guys. Nasa 44 lang. Tapos, bumili ako ng oyster sauce na nagkakahalaga ng 5 pesos lang nga yung guys. Pero, dahil nga meron ng nanay ko ng oyster sauce sa bahay, so hindi ko na rin nagamit yung ating nabiling oyster sauce. So, ayan na nga guys. Ilagyan ko rin siya ng tubig. Tapos, oyster, para lumasa siya. Kayo na lang maglagay ng kung gaano karami. Depende po sa inyo. So, ayan guys, lagyan lang natin siya. Tapos, halo-haluin natin. Hayaan lang natin siyang kumulo. So, ayan. Yan nga pala guys, lutuin ko maigi yung ating kangkong kasi nga yung nanay ko, hindi siya pwedeng kumain ng matitigas na pagkain dahil may sakit siya sa bituka. So, kailangan malambot lagi yung ating mga niluluto. Mapagulay, mapababoy, at kahit ano pa yan. So, ayan na nga guys. Makaraan ng ilang minuto, ayan na yung itsura ng ating kangkong. So, kulo-kulo lang, palambutin natin. So, ayan nga pala guys yung ipapartner natin sa ginisang kangkong. Itong ating tamban na nabili ko. So, ayan. Medyo malambot na yan guys. Ayan. Hintay-hintayin mo natin ng konti. Ayan. So, ayan na nga guys yung itsura. Nagdagdag pa ako dyan ng oyster sauce at saka konti pang tubig dahil sabi ng kapatid ko gusto niya masarsa. So, ayan na nga. Okay na yung lasa niya. So, ilagay na natin yung ating tokwa. Tapos, halu-haluin natin siya. Pakuluan lang natin siya ng mga 2 minuto hanggang 3 minuto. Ready to go na tong ating ginisang kangkong with tokwa na may oyster sauce. So, syempre, napakadali lang lutuin yan at budget friendly pa. Kaya, ano pang hinihintay nyo mga misis? I-try nyo na. Napakasarap po. So, ayan guys. Naluto na yung ating ginisang kangkong. So, ito namang ating isda guys. Tamban to. Binili ko lang to. Bali, ang nabayaran ko guys kasi is 94. So, mga pumapatak na mga 50 pesos lang to. So, ito yung isda na to. Matinik to guys, pero pag pinirito mo siya ng maigi, ang tinik ay dead man na. Kailangan lang talaga malutong. So, ayan na nga guys, yung first batch na niluto ko na isda. So, ayan na, luto na. At ito naman ang second batch. Thank you for watching.